I'm an avid listener since day one. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance na sumulat at i-share ko sa inyo ang kwento ko. You can call me Cassie. Hindi na ako masyado magpapakilala dahil marami sa mga kaibigan ko ang nakikinig sa inyo. Kasalukuyan ako nasa Taguig ngayon, work from home as virtual assistant. Meron akong boyfriend at tawagin natin sa pangalang Frank. 3 taon ang tanda niya sa akin. Kaya nung nagkaroon na siya ng trabaho, habang nag-aaral pa lang ako, siya ang tumulong sa akin sa lahat ng bagay. And for me, siya ang pinakamabait at pinakamapagmahal na boyfriend sa buong mundo. O ayan, complete orders na tayo. Bakit ang dami mo namang in-order na pagkain? Sinabi ko lang sa'yo na 1-piece chicken lang yung gusto ko. Kasi alam ko mamaya-maya, maghahanap ka na naman ng kung ano-ano. Kaya isang order na lang at saka maansa rin natin ngayon. Kaya kakain tayo ng marami. Ibang klase talaga kapag sumusweldo no? Nakakabili ng mga ganito. Oy, hindi naman. Nasaktuhan lang. Oo nga pala, may isa pa akong regalo sa'yo. Dali. Oh. Wow! Love, ang ganda naman ng bag na to! Alam mo na, naisip ko kasi nakakailanganin mo yung bag para sa job interview mo Dapat yung plain para professional kang tignan. No, it's alright. Thank you so much, love. Sakto tong binigay mo kasi meron akong interview sa Friday. Sa Makati, yung company kung saan pumapasok ngayon si Fiona. Oh, talaga? Oh, nice. At least kapag nakuha ka doon, medyo malapit ka lang sa akin. Di at least mahatid sundo kita. Nakaplano ka na agad no? Hindi pa naman ako sure kung makakapasa ako doon. Makakapasa ka niyan, Diyos ko naman, Sigurado ako. Paano? Nakaready na ba yung susuotin mo? Hindi pa. Aasikasuhin ko na lang mamaya. Yaman na yun. Basta piliin mo yung maganda pero professional kang tignan. Tapos kailangan malinis. Mas maganda kung nakaputi ka. Alam ko na. Laban mo gamit yung Pride detergent. Bilang puti, kesla puti. Yes, sir! Paano? Galingan mo sa job interview mo, ha? Huwag kang kakabahan. Alam mo, natural lang dapat, Tapos mag-research ka tungkol sa kumpanya na ina-applyan mo para kapag tinanong ka, at least may alam ka. Opo. Relax lang, ha? Parang daig mo pa ako. Ikaw pa yata yung mas kabado sa akin, ha? Basta, yung goal ko, makahanap ako ng trabaho para makapag-ipon agad. Sandali. Baka naman mamaya puro ipon na lang yung gawin mo. Hindi mo na ma-enjoy yung ginagawa mo. Alam mo, mas maganda pa rin yung nag-iipon ka at the same time, nag-i-enjoy ka. Gagawin ko naman yon. Well, pero syempre, yung atensyon ko, nasa goal pa rin natin. Di ba nga, yung usapan natin, mag-iipon tayo na mag-iipon. Hindi tayo magsisettle down hanggat hindi pa sapat yung pera natin. Kasi yung gusto natin, mula sa pagpapakasal hanggang sa pagbuo ng pamilya, tayo gagastos. Yan din naman yun yung iniisip ko. Kaya trabaho ko ng trabaho ngayon. Pero sige, ikaw bahala. Basta wag mo muna masyadong isipin yan, ha. Ako nang bahala dyan. Diba? Mas maganda rin yung parehas tayong nag-iipon. Yung hindi puro ikaw. Oo nga, ganun nga. Pero hanggat hindi mo pa kaya, alam mo, nandito naman ako. Basta ngayon, enjoyin muna natin yung pagtatrabaho. Deal? Deal. Tara, kain na tayo. Let's go. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman ako sa interview at nagkaroon na rin sa wakas ang trabaho. Una kong ginawa, tinulungan ko agad si Frank na maglagay sa savings account namin. Noong una, ayaw pa niya talaga. Gusto niya kasing enjoyin ko muna daw ang sweldo ko. Pero sabi ko, mas maganda kung paghahandaan na agad namin ang future namin. Parehas kami nagtatrabaho ng mabuti ni Frank para sa future. Lahat nakaplano. Pagdating ko ng 28 years old, saka kami magpapakasal. Then after 2 years, saka naman kami magbe-baby. Kaya todo ang pagtatrabaho namin para lahat ng planong yon matutupad namin. Nandito na po ako. Oh, ayos ka lang? Ang pagod na pagod ka na ka. Pagod po sa biyahe. Tapos marami pa akong ginawa sa office.
Absent po kasi yung partner ko, kaya Hmm. ako yung tumapos ng ibang gagawin namin. Teka. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Pero wala na po akong gana kumain ngayon. Magpapahinga na lang muna ako. Anak, parati ka na lang walang gana kumain. Ayos ka lang ba? Mukhang stress ka na. Ayos lang po ako. Kasi, hindi ko na gusto ang nakikita ko sa'yo ngayon, ha? Ano ba talagang problema? Parati ka na lang ganyan. Walang ibang ginawa kundi ang matulog kapag day off. Kung minsan, nahuhuli kang nakatulala na lang. Ano ba nangyayari sa'yong bata ka? Ma, wala po to. Sigurado ka ba? Opo. Pupunta po pala dito si Kian mamaya. Dito siya mag-overnight, ha? Sige. Oo naman. Walang problema. Sige na. Magpahinga ka na, anak, ha? Ha? Bakla ka ng taon. Ang ingay mo, bakla ka talaga. Baka marinig ka ni Mama. Wait. Ulitin mo nga. Buntis ka? Oo nga, 1 month. At si Frank ang ama? Malamang. Sino pa ba ang magiging ama nito? Yun naman pala eh. Bakit sa akin mo sinasabi yan? Bakit hindi sa jowa mo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Frank. Ganito lang yung bakla. Okay? Makinig ka. Ganito yon. Hi, love. Buntis ako. Magiging daddy ka na. Congratulations sa atin, ha? Baliw! Hindi ganun kadali yun, oh. Wala to sa plano naming dalawa. Tsaka, 22 years old pa lang ako. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Yun naman pala eh. Hindi sana hindi ka nagpabuntis. Baklang to. Ang mura-mura ng kondom, hindi man lang ay gumamit nun. Hindi ka talaga nakakatulong. Ang point ko lang dito, ha? Kung magpapadyug-dyug ka lang din naman, di sana hinanda mo ng sarili mo sa ganitong bagay. Hindi pa kayo gumamit ng kahit anong contraceptives. Malamang mabubuntis ka talaga. Buti nga, hindi pa nangyari yan nun eh. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko alam paano ko sasabihin kay Frank. Pati kay Mama, hindi ko rin alam. Well, sorry to say girl, pero wala kang choice kundi sabihin sa kanila yan. Pero kung ako ang tatanungin mo ha, unahin mo muna kay Frank yan. Tapos, sabay niyo sabihin sa kay tita. Bahala na. Hindi ako makapag-isip ngayon ng ayos eh. Kaya nga ilang araw na akong tulala, nahuhuli na nga ako ni Mama eh. Gulong-gulo na yung isip ko. Wala talaga to sa plano eh. Sigurado. Magbabago lahat dahil dito. Matagal ko na talagang napapansin na may kakaiba sa katawan at nararamdaman ko. At dahil sa hindi naman kami gumagamit ng kahit anong proteksyon, talagang mabubuntis ako. At nangyari na nga. Lumipas muna ang ilang linggo bago ko maisipan at magkaroon ng lakas na loob na magsabi ng totoo kay Frank. And to be honest, natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang kondisyon ko kahit na alam kong mahal na mahal niya ako. Oh, magmerienda ka muna. Sakto, gumawa ng biko si Mama. Nandito na rin yung juice mo. Salamat, love. So, hanggang kailan ka daw pwedeng magdesisyon? Pwede daw hanggang next week. Pag-iisipan ko pa rin talaga kung magpaparelocate ako sa Davao o kaya magre-resign na lang ako. Oh, bakit ka naman magre-resign? Tagal mo na sa kumpanya na yan ah. Maganda yung sahod. Marami kang benefits. Sayang naman kung pakakawalan mo na lang. Tayo kasi. Saka sumabay pa yung sitwasyon ko ngayon. Bakit? Ano ba nangyari? Na-hospital lang si Papa kahapon tapos nalaman namin na may kidney failure disease siya. Kamusta na siya ngayon? Nasa hospital pa rin hanggang ngayon. Okay. Saka si Ate Jo muna yung magbabantay sa kanya pero syempre, alam mo na, kailangan namin pag-usapan yung dialysis niya. Di ba mahal yun? Pero may mga pagkukunan naman kami. Kaya love, baka hindi muna ako makapaghulog ng savings natin ha. Hanggang sa ano lang to, maayos lang namin. Ano ka ba? Hayaan mo muna yun. Ako na muna yung bahala. Ngayon pa talaga nagkasabay-sabay lahat. Ay, nako. Ikaw, ano sa tingin mo? Tanggapin ko yung relocation? Ganon? Kung ako lang ha, tanggapin mo na lang, love. Inasure ka naman na kapag na-relocate ka, ikaw ang papalit dun sa vacanting posisyon, di ba? Tsaka promotion na rin yun. Magandang opportunity.
Bagay. Nandiyan naman si Ate Jo saka yung asawa niya para magbantay kay Papa eh. Pero ikaw, ayos lang talaga sa'yo? Hindi na tayo araw-araw magkikita nun. Naman akong isipin, okay lang yun. Ayos lang. Ang importante, yung trabaho mo. Tsaka, may video call naman eh. Kaya, sobrang ayos lang talaga. Oh, sige, pag-iisipan ko. Ay, oo nga pala, ano yung sasabihin mo? Ha? Di ba sabi mo may kailangan tayong pag-usapan? Wala lang yun. Hindi naman importante. Okay lang ako kanina. Sigurado ka ha? Kasi nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na parang may gusto kong sabihin sa akin eh. Ano, stress ka ba sa trabaho mo? Kasi parang namamayat ka eh. O ba? Normal lang naman yung mas stress sa trabaho, di ba? Okay lang ako, love. Huwag mo na ako isipin. Ayoko mag-alala ka pa sa akin. Ang dami mo nang problema ngayon eh. Oo nga eh. Ay nako, sana maging maayos talaga lahat. Don't worry, love. Magiging maayos din yan. Relax ka lang, okay? Thank you, love. That time, parang universe na ang nagsabi na hindi pa oras para magsabi ako ng totoo kay Frank. Sa dami ng problemang hinaharap niya, parang hindi ko kayang dumagdag pa. And because of that, mas lalo ko naisip na baka talikuran nga niya ako sa dami ng responsibilidad niya sa pamilya niya. Natuloy si Frank na ma-relocate sa Davao. At tulad ng napag-usapan, araw-araw kaming magka-video call. Pinaalam ko kay mama ang kondisyon ko at pinakausapan ko siyang huwag sabihin kay Frank dahil hindi pa ako handa. Actually, hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong paghandaan. Yung pagdagdag ko sa problema niya o ang pagtalikod niya sa magiging anak namin. Hi, love. Hi, kamusta ka na dyan? Ito, ayos naman. Medyo pagod lang sa trabaho pero nasasanay na rin naman. Mukhang galing ka talaga. Nakakapagpahinga ka pa ba? Oo naman. Kapag ka-day off ko naman, nagpapahinga ako ng mabuti. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka masyadong magpapakapagod dyan, ha? Papahinga ka pa rin, love. Oo, sige. Oo nga pala, love. Bala ko kasing mag-file ng leave next month sa trabaho. Kahit mga 1 week lang. Uuwi ako din sa Maynila para madala ko naman lang si Papa at syempre, para makita naman tayo. Halos 4 na buwan din tayo puro video call lang eh. Ha? Next month? Wait lang, kasi hindi na kita maasikaso, love eh. Grabe kasi akong ginagawa sa trabaho. Sa weekend ko. Ano man lang yung staycation tayo for a night, diba? At isa pa, alam mo naman, malapit na yung anniversary natin. Di ba ka-advance celebration tayo? Tingnan ko ha? Mga ginagawa rin kasi kami ni Kaya kada weekend. Alam mo na, extra racket. Okay, but please make time kapag ka nandyan ako ha. Alam mo naman, minsan lang tayo magkaroon ng oras sa isa't isa. Okay. Sige na, magpahinga ka na. At maaga pa yung pasok mo bukas, diba? Good night. I love you. I love you too. Bye. Oh, anak, ito na yung mga bagong labang mong damit, ha? Nilagyan ko yan ng Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-blue. Salamat po, ma. O, si Frank ba yung kausap mo kanina? Opo. Nasabi mo na ba sa kanya yung kalagayan mo? Yun nga po eh. Hindi pa po. Wala rin po kasi akong lakas ng loob kung paano ko sasabihin sa kanya na buntis ako ngayon. Aba naman, kasi magsabi ka naman ng totoo. 4 na buwan na yung tiyan mo. Hindi ka pa rin ba magsasabi sa kanya? Karapatan niyang malaman na magkakaanak na kayo. Hindi ko po alam kung paano eh. Magulo po yung utak ko kung magsasabi ba ako sa kanya ng totoo. Hindi na lang. Hindi naman po kasi ako sigurado kung magagawa ba niyang tanggapin yung bata. Baka mamaya, natalikurin niya kami dahil marami siyang iniisip ngayon. Naiintindihan kita, anak. Kaya lang, hindi mo rin naman malalaman kung hindi ka magsasabi, di ba? Baka mamaya sa ginagawa mong paglilin sa kanya yan pang maging dahilan para magkasiraan kayo. Sinasanay ko lang po yung sarili ko kung sakaling hindi na magkampanindigan yung anak namin. Pero mas mabuti pa rin na magsabi ka ng totoo kaysa yung ganyan
Pinapatagal mo ng pinapatagal. Malaki ang epekto ng stress sa pagbubuntis, baka nakakalimutan mo, ha? Hala na po, ma. Kapag nagkaroon na lang po ko ng pagkakataon, baka, yun, dun ko na lang po masabi yung totoo sa kanya. Ilang buwan na lumipas, ilang pagkakataon na rin ang pinalampas ko na magsabi ng totoo kay Frank, pero hindi ko pa rin ginawa. Pilit kong tinago sa kanya ang pagbubuntis ko, kahit may mga pagkakataon na nakakahalata na siya na parang may pagbabago sa akin. Halos araw-araw ko na kasi siyang inaaway noon, to the point na ilang beses kong sinabing maghiwalay na kami. Pero siya naman itong may ayaw. Kasi, may bisita ka sa baba. Sino po? Si Frank. Nasa baba. Ma, please, paalisin niyo po siya. Ayoko siya makita. Aba, mamili ka. Ikaw ang bababa para harapin ang boyfriend mo? O siya paakyatin ko dito? Sige. Mama naman, intindihin niyo naman po ako. Hindi po ako handa na harapin siya. Hindi ko kasi alam kung ano magiging desisyon ni Frank sa kondisyon kong to. Eh bakit? Yung ginawa niyo bang yan? Naisip mo ba kung anong pwedeng mangyari, ha? Hindi naman, di ba? Kaya tumayo ka dyan, mag-ayos ka, at harapin mo siya bilang tao. Pagod na ako sa mga dahilan mo, anak. Ayokong nagsisinungaling ka ng ganyan. Sige, bumangon ka na dyan. Frank, Kasi, buti naman na... Teka, ba't parang ang laki ata ng tiyan mo? Anong nangyari sa'yo? Tara, upo muna tayo Buntis ka? dito. Oo, 7 months. Pero anong... Sandali, bakit hindi mo sa akin sinabi na buntis ka? Ito yung dahilan kung bakit ayaw kitang pinapauwi sa Maynila. Kung bakit hindi ako makikipagkita sa'yo nung huling uwi mo dito. Kasi hindi ko kayang sabihin sa'yo yung totoo. Ibig sabihin, bago pa ako umalis ng Davao, ano to, buntis ka na? Oo. Naalala mo nung sinabi mo sa akin yung mga problema mo? Yun yung araw na magsasabi na sana ako sa'yo. Pero dahil sa marami kang dinadalang problema, hindi ko na lang nasabi. Wala na akong lakas ng loob. Sana sinabi mo pa rin. Paano? Nakita ko kung gaano ka kaproblemado nung araw na yun. Tapos nadagdagan ko pa. Kahit na. Ilang beses kitang tinanong kung ano ang problema pero parati kang nagsasabi ng wala. Kaya naman pala halos araw-araw inaaway mo ako. Dumating ka na pala sa puntong gusto mo akong hiwalayan eh. Doon din naman tayo hahantong, di ba? Sa tingin mo, iiwan kita dahil buntis ka? Kasi anak ko yan. Akin yan. Bakit kita tatalikuran? Dahil ganun yung ginawa sa akin ng tatay ko. Nakalimutan mo na ba? Kinuwento ko yun sa'yo, di ba? Hindi niya pinalagutan si mama dahil ang sabi niya, marami na siyang problema. Ayaw na niyang dagdagan pa. Bakit? Ako pa yung tatay mo? Kasi magkaiba kaming dalawa. Hindi porket naranasan ng mama mo, mararanasan mo na rin dahil iba ako sa kanya. 3 years na tayo kasi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para patunayan sa'yo na mahal kita. Ganyan pala kababa yung tingin mo sa akin? Ganyan ba ako katanga para sa'yo? Ayoko lang mangyari yun sa akin. Kasi, handa naman ako eh. Oo, wala sa plano pero handa ako eh. Alam mo, na responsable akong tao. Alam ko na hindi ako susuko, magagawa ko lahat ng responsibilidad ko na ibibigay mo sa akin at higit sa lahat, kakayanin ko eh. Kakayanin ko maging ama sa anak natin dahil kasi mahal kita. Akala mo lang na kaya mo yun sa una. Kasi hindi pa naman siya lumalabas eh. Pero once na nandito na yung bata, kagaya ka rin sa kanila.
iiwan mo rin ako. Kasi hindi mo pa pala kaya. Ano to, wala kang tiwala sa akin? Ganun yun, di ba? After all this time, mababaw yung pagmamahal mo sa akin. Sige ganito. Kung yan yung tingin mo sa akin, wala akong pakialam. Pero hindi mo pwede ipagkait sa akin yung anak ko dahil akin yan. Simula ngayon, kailangan kong malaman lahat ng schedule, mga check-up at mga pangangailangan mo. Ni piso! Wala kang dapat gastos eh. Magpapakaama ko sa anak natin, pero tayo, kasi tapos na tayo. Alam ko naman na ako ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Pinagdudahan ko ng sobra ang pagmamahal ni Frank sa akin na hindi naman dapat. Hindi naman kami actually naghiwalay talaga. Sadyang hindi lang niya ako kinakausap pagdating sa relasyon namin. Bumalik siya sa Davao na hindi man lang kami nagkakaayos. Pero kahit ganoon, ginampanan niya ang pagiging tatay sa baby namin. Regular siya nagpapadala para sa mga pangangailangan ko at ng bata na kahit hindi ko hingin, kusa pa rin niyang binibigay. Yun lang daw yung kailangan mo? Oo, bale, nandito na sa akin lahat ng kailangan kong bilhin. May binigay nga na vitamins eh. O sige, sabihan mo ako kung magkano ang lahat ha. Tapos, magbibigay na rin ako ng extra just in case na kailangan mo. Ibabang transfer ko na lang. Sige. Papunta na rin naman ako ngayon ng drugstore para magtanong eh. Oh, so sino ba nakakasama mo sa check-up ngayon? Si Ian. Biglang lakad kasi si mama eh. Kaya, sa kanya lang ako magpapasama. Sakto, may sasakyan siya, kaya hindi ko naman na kailangan mag-commute. Sige, sendan mo na lang ako magkano ha. Okay. Frank, sige na, bye. Dad, mapalis ka na naman kay Frank, no? Ano pa nga ba? Hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin pag-usapan yung away namin dalawa. Girl, kahit naman siguro ako yung nasa sitwasyon ni Frank, talagang magalit ako sa'yo. Siyempre, nasaktan mo yung tao sa ginawa mo. Ikaw kasi, umarte kang baliw. Pagdudahan ba naman ng jowa, tino-tino ni Frank. Natakot lang naman kasi ako, kaya ganun. Kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya dapat pinagdududahan. Isipin mo na hindi siya tulad ng ibang lalaki dyan na sa harap mo lang makakasama. Pero kapag nandyan ang bata, naglalahon na parang bula. Anong gagawin ko? Hayaan mo na lang muna siya. Alalahanin mo, ikaw ang may kasalanan. Kahit buntis ka, may kasalanan ka pa rin, girl. Alam mo, pasalamat ka nga kinakausap ka pa nun. Sinusustentuhan ka pa. Sabi niya kasi papatunayan daw niya sa akin na kaya daw niyang panindigan yung pagiging tatay niya sa baby namin. Ni piso daw, wala daw akong gagastusin. Oh, see? Aba, girl, ang swerte-swerte mo dyan kay Frank, no? Mahal na mahal ka. Hindi na ako nun mahal. Oh, ayan ka naman. Baliw-baliwang ka na naman dyan, ha? Ano ba naman na galit lang yan for sure, pero deep inside, mahal ka pa rin nun. Tatawag lang siya para kamustahin yung baby. Kung ano nangyari sa check-up. Ganon. Kasi nga, galit pa. Hayaan mo muna yung tao, ha? Huwag mong pilitin yung gusto mo. Tulad ng sinabi ko, kasalanan mo yan, bakla. Pwes, harapin mo ang consequences na ginawa mo. Basta ang importante, may sustento ang bata. Huwag kang selfish, girl. Gets? Okay. Pala na. Magkakaayos din kaming dalawa. Siguro, sa ngayon, ganito muna kami. Ito yung setup. Wala naman akong choice. Ang malaga, nagpapakamagulang kami sa magiging baby namin. Isang buwan na lang, manganganak na ako pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaayos ni Frank. Sa tuwing susubukan kong pag-usapan ang nangyari, iniiba niya ang topic o nagpapaalam na lang siya bigla. Gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong itama ang mali ko pero paano ko naman gagawin yon kung hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon? Gusto ko kasi sana na maayos na kami paglabas ng baby namin. Gusto ko happy family kami. Kaya lang, ako ang naging dahilan kung bakit parang imposible nang mangyari ang mga yon.
Ano pa ba ang dapat kong gawin? Paano ko pa siya susuyuin? Paano ko itatama ang mali ko? Sana matulungan niyo ko. Nagpapasalamat, Cassie.